Ngayong araw ibabahagi ko sa inyo ang nakakatakot na kwento na isinalaysay ng MGA maghuhukay ng libing. Ang babaeng nakaputi at si Aling Rosa San Juan. Ang unang beses na nakita ko siya ay isang Martes. Direktang lumakad siya sa batuhang daan. Mabagal ang lakad, nakasuot ng puting bestida, luma ang estilo. Hindi puting pangkasal, kundi parang isinusuot sa simbahan noong dekada 1930. Malinis ngunit hindi bago. May guwantes siya, guwantes na lase. Wala nang nagsusuot ng guwantes ngayon. Huminto siya sa tabi lang ng bakod na bakal at tumingin sa paligid parang may hinahanap. Pagkatapos lumingon siya sa akin, malambot ang mata ngunit tiyak at nagtanong. "Patawad po, maaari po ba ninyo akong tulungan makahanap ng puntod?" Hindi ko gaanong pinansin noon. Maraming tao ang nagtatanong sa lahat ng oras. Kadalasan ay nawawala o masyadong mayabang para umamin na hindi nila tiningnan ang mapa. Sabi ko, "Sige po." At binigyan niya ako ng pangalan, Aling Rosa San Juan. Narinig ko na ang pangalan noon, pamilyar bagaman. Hindi ko maalala kung saan. Kaya sinabi ko sa kanya na titingnan ko sa rehistro pagkatapos kong matapos sa araw na iyon. Nagpasalamat siya, bahagyang tumango at naglakad patungo sa mga puno. Hindi na nga naghintay ng direksyon. Kinabukasan tiningnan ko. Tama nga, Aling Rosa San Juan, Section H. Row 5, 3 puntod. Ngunit ito ang nakakapagtaka, nakasaad sa record na namatay siya noong 1936, 89 taon na ang nakalipas. Ngunit bumibisita pa rin ang mga tao sa puntod ng kanilang mga lola sa tuhod. Hindi ko gaanong pinansin hanggang sa bumalik siya linggo-linggo, laging nakasuot ng parehong puting bestida, parehong malumanay na boses. "Nakita niyo na po ba ang puntod?" tanong niya at sasabihin ko, "Opo, nakita ko po." At ituturo ko sa kanya. Magpapasalamat siya ngunit hindi niya kailanman pinuntahan. Lumilingon lang siya at naglalakad patungo sa kakahuyan. Hindi ko kailanman pinapanood siyang umalis. Parang mali, parang nanonood ng isang taong nagpapalit ng damit sa likod ng kortina. Sa 3 linggo may bumabagabag na sa akin. Binanggit ko ang pangalan kay Mang Andres, ang tagapamahala ng sementeryo. Dati siyang guro, ginugugol ang kanyang pagre-retiro sa paglilista ng mga lokal na lapida na parang pinong porselana. Nag-angat ng tingin si Mang Andres mula sa kanyang binder at sinabing, "Aling Rosa San Juan, lumubog iyan sa Ilog Pasig. Trahedya." Akala niya nabuntis siya ng anak ng pastor. Buong bagay ay lihim. Inilibing nila siya sa ilalim ng maling pangalan. Sa simula, pagkatapos ay binago ang lapida. Bakit? Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa babaeng nakaputi. Hindi siya tumawa, hindi siya nagtaas ng kilay. Sumandal lang siya at sinabing, "Maaaring kausap mo ang babae mismo." Ngayon hindi ako mahilig sa mga kwentong multo. Nakikitungo ako sa mga buto at pangalan, hindi sa mga bulong at anino. Ngunit nang sabihin niya iyon, kumapit ito sa aking sikmura na parang malamig na bakal. Sa susunod na pagbalik niya, sinubukan ko ang ibang paraan. Nang muli siyang magtanong para sa puntod, hindi ko lang itinuro. Iginuidi ko siya doon. Naglakad kami ng tahimik sa batuhang daan lampas sa mga puno ng nara hanggang sa Section H. Huminto ako sa tabi ng lapida Aling Rosa San Juan, 1918, 1936. Simpleng pagkakaukit, walang bulaklak, walang bisita. Tumayo siya sa tabi ko at tiningnan ito ng matagal. Walang luha, walang panginginig, puro katahimikan lang. Pagkatapos lumingon siya sa akin at sinabing, "Mas maliit kaysa sa akala ko." Hindi ko alam ang sasabihin. Hinawakan niya ang tuktok ng lapida nang marahan gamit ang isang nakaganting kamay. Pagkatapos ay nagtanong, "Nakita ba nila ang sanggol? Nanlamig ang dugo ko.
ngunit nanatili akong kalmado. Sinabi kong hindi ko alam. Tumango siya lumingon at naglakad pabalik sa pinanggalingan namin. Iyon ang huling beses na nakita ko siya. Lumipas ang mga linggo, pagkatapos ay mga buwan. Wala nang puting bestida sa daan, wala nang tanong. Ngunit patuloy kong tinitingnan ang puntod. Isang umaga nakakita ako ng maliit na bundle, doon mga ginantsilyong sapin sa paa ng sanggol, naninilaw sa katagalan parang matagal nang nakaimbak sa isang drawer. Wala nang ibang pumasok sa Section H sa loob ng ilang linggo. Minsan iniisip ko kung nakahanap siya ng kapayapaan, anuman ang kahulugan yon. Sa ibang pagkakataon iniisip ko na hindi siya naghahanap ng kapayapaan. Gusto lang niyang maalala, nang tama maibalik ang kanyang pangalan, maibalik ang kanyang lugar. Kapag naghuhukay ka ng mga libingan, natututunan mong nakakalimot ang mga buhay, ngunit ang mga patay naaalala nila ang lahat, ang naghihikbing libingan. Naghuhukay na ako ng mga libingan sa loob ng halos 30 taon. Nagsimula ako noong 19 anyos sa likod ng lumang sementeryo ng simbahan ng San Jose, malapit sa Lawang Laguna. Wala pang makina noon, ikaw lang pala at oras. Isang uri ng trabaho kung saan maaga kang natututong panatilihing kalmado ang iyong isip at nakatingin sa baba. Ngunit isang gabi mas malinaw kong naaalala iyon kaysa sa ano paman, tinawag ako para sa isang rush job. Gusto ng pamilya ng libing sa umaga. Sabi nila naglalakbay at kailangan ang lugar bago sumikat ang araw. Huli na ng taglagas, nagkulay na ang mga dahon, ngunit hindi pa nalalaglag. Dumating ako paglampas ng dapit hapon, dala ang aking lampara na umaayon sa aking kariton. Ang mga gulong ay humihuni sa paraang palagi nilang ginagawa kapag lumalabas ang halumigmig. Ito ay sa plot 4B, pangalawang row mula sa bakod malapit sa linya ng mga puno. Madalas na akong nagtatrabaho sa sulok na iyon. Tahimik, medyo liblib. Walang ilaw ng lungsod ang umaabot doon, puro anino lang hangin sa mga puno at anuman ang maliliit na bagay na gumagalaw sa mga damuhan. Malambot ang lupa mula sa ulan noong nakaraang linggo, kaya mas madali ang paghuhukay. Nakaabot ako marahil sa truss talampakan ang lalim o medyo higit pa nang huminto ako upang ipahinga ang aking balikat. Iyon ang narinig ko, muffled. Parang may humihinga sa pamamagitan ng tela, mahina ngunit naroon. Namuo ako sa simula. Akala ko hangin lang. Nangyayari minsan tatama ang hangin sa isang bato ng tama at ito ay umuugong. Ngunit hindi iyon. Bumalik ito, muffled, basa, parang may umiiyak ngunit hindi malakas. Nasa ilalim lang ng kanilang hininga, parang ayaw nilang marinig. Tumayo ako doon, hindi humihinga, hindi kumukurap. Nakinig ako. Bumalik ito, maikli, mahina, mga hikbi na nanggagaling sa ilalim ng lupa, hindi kalayuan, marahil duha kantalampakan sa ilalim ng aking mga bota. Ngayon makinig, hindi ako kailanman nahihibang sa mga anino. Kung matagal mo nang ginagawa ito, makakakita ka ng lahat ng uri ng bagay. Ginagawa ng kalungkutan ang mga kakaibang bagay sa mga tao. Minsan nakakita ako ng isang babae na umiyak ng husto sa kabaong ng kanyang asawa, na tumahimik ang kanyang boses mismo sa puntod. Ngunit ang mga patay ay hindi umiiyak. Umupo ako, ang aking tainga ay nasa ibabaw ng lupa. Mas malinaw na ang tunog ngayon. Tiyak na tao, may ritmo, desperado. Tiningnan ko muli ang aking chart. Hindi pa nagagamit ang plot na iyon noon. Sariwang lupa ito, walang naunang libing, walang marka. Naglakad pa nga ako sa paligid. Minsan nawawala ang mga libingan, lalo na sa mga lumang record. Ngunit ito ay dapat na walang laman. Tumayo ako doon sandali, pagkatapos ay kumatok ako sa gilid ng pader ng hukay para lang, hindi ko alam,
para lang tingnan kung titigil. Hindi ito tumigil. Ngayon ito ang punto, hindi ka basta-basta tatawag ng mga tao tungkol sa ganoong bagay. Kung tatawagan mo ang amo, tatawanan ka lang niya. Kung tatawagan mo ang pulis, iirapan ka lang nila. Kaya ginawa ko ang tanging magagawa ko. Patuloy akong naghukay. Kung gaano kalalim ang narating ko, mas nagiging malinaw ang tunog. At pagkatapos kong umabot sa pumatalampakang marka, huminto ito. Lubos na katahimikan. Hindi ang hangin, hindi ang mga puno, hindi rin ang mga kuliglig. Isang katahimikan na parang huminga ang lupa. Tumayo ako doon, ang aking pala ay nasa kalagitnaan ng lupa. Malamig ang pawis sa aking likod sa kabila ng lamig ng taglagas. Naghintay ako ng 1 minuto, 2. Pagkatapos ay lumuhod ako. Hinahawi ang dumi gamit ang aking mga kamay. Yun ang nakita ko, ang tela. Ito ay luma na bubulok ngunit tela pa rin. Nakabaon mga 6 pulgada na mas malalim kaysa sa regulasyon. Mas marami pa akong hinukay. Isang kupas na suit jacket bulok sa mga tahi. Walang kabaong ang suit lang at sa ilalim nito buto. Umupo ako, ang puso ko ay kumakabog laban sa aking tadyang na parang gustong lumabas. Hindi na irehistro ang site. Walang record. Walang libing. Ngunit may inilibing doon. Muli kong pinuno ang hukay. Hindi ko ito iniulat. Ano ang sasabihin ko? Na isang multo ang umiyak mula sa nakatagong libingan. Kinabukasan dumating ang pamilya. Itinuro ko sa kanila ang isang bagong plot. Sinabi kong hindi angkop ang isang iyon. Hindi sila nagtanong kung bakit. Muli kong nilakad ang 4B pagkalipas ng 1 linggo para lang tingnan. Medyo lumubog ang lupa. Natural lang siguro nangyayari minsan kapag may mga air pocket. Ngunit ito ay may isang handprint na nakabaon dito, maliit parang sa isang bata. Hindi na ako kailanman naghukay doon. Kung tatanungin mo ako ngayon kung ano ang akala kong narinig ko, hindi ko pa rin masasabi. Ngunit may natutunan ako noong gabing iyon, ang mga patay ay maaaring magpahinga ngunit ang lupa naaalala nito. At minsan hinahayaan nitong marinig ng mga buhay ang naaalala nito. Si Gingdes Elena P. Juan Torres at ang nalalantang bulaklak, sinasabi nilang ang ilang libingan ay lupa at bato lang. Sinasabi kong nagsisinungaling sila. May isang plot sa hilagang dulo ng sementeryo, plot 9 sa likod na sulok hindi kalayuan sa lumang bakod na bakal kung saan umaakyat ang mga baging at mas matagal na nakakapit ang hamog sa umaga. Hindi gaanong maraming tao ang lumalakad doon maliban kung may sadya sila. Nagtrabaho ako sa sementeryong ito sa loob ng 31 taon ngayong tagsibol. Kilala ko ang bawat pulgada nito at kilala ko ang mga tahimik na natutulog at kilala ko ang mga hindi. Ang libingan ay pag-aari ng isang babaeng nagngangalang Gina Elena P. Torres. Namatay siya noong 78 sa isang aksidente sa sasakyan malapit sa tulay ng San Juan, head-on collision, saradong kabaong. Hindi ako nagtatrabaho noong araw na inilibing siya, ngunit nakarinig ako ng mga kwento mula sa mga matatanda kung paano nilabanan ng lupa, kung paano gumuho ang butas ng 2 beses bago nila siya mailibing. Kinailangan nilang lagyan ng pader ang mga pader ng mga tabla, isang bagay na hindi namin ginawa simula noong dekada 50. Inilibing daw siya na may Biblia sa kanyang mga kamay. Mahalaga ang bahaging iyon, gayunpaman. Tahimik siyang nanatili sa loob ng mga dekada. Walang bisita, walang bulaklak, tanging ang karaniwang paglaglag ng dahon ayon sa panahon at ang paggapang ng lumot sa mga gilid ng kanyang lapida. Pagkatapos mga 2 taon na ang nakalipas, may isang lalaki na nagsimulang dumating kalagitnaan ng 40s, tahimik na uri.
Dumating siya tuwing linggo pagkatapos lang ng bukang liwayway. Nagmamaneho ng berdeng sedan, pinapakintab ang lapida lumuhod na nalangin at nagiiwan ng maliit na pumpon ng mga sampagita. Kadalasan minsan naman ay mga gumamela. Kinabukasan ang bawat isang bulaklak ay patay. At hindi ko ibig sabihin ay nalanta mula sa araw, ibig kong sabihin ay naitim kulubot na parang sinunog o dumaan sa isang tuyong sunog sa taglagas. Sa una akala ko ay nagdadala siya ng mga lumang bulaklak sa pagkakamali nangyayari minsan. Nagtitipid ang mga nagbebenta ng bulaklak, nagkakamali ang imbakan. Ngunit bumalik siya na may sariwang mga bulaklak, mas matingkad pa sa liwanag ng araw nang ilagay niya ang mga ito. At alam ko iyon dahil sinimulan kong suriin. Gagawin ko ang aking mga rounds bago sumikat ang araw para lang makita sariwa sa linggo, patay sa Lunes. Nagsimula akong manood mula sa malayo. Magkukunwari akong nagkakaskas ng lumot o nag-aayos ng bakod, ngunit ang mga mata ko ay nasa 9C. Isang umaga nandoon ako ng maaga, talagang maaga. Nakakapit pa rin ang lupa sa lamig ng gabi, napakababa ng hamog na dumadapo sa tuhod mo. Pinanood ko siyang lumuhod tulad ng dati, inilatag ang mga bulaklak, bumulong ng isang panalangin, isang bagay na tahimik at personal at umalis. Sa sandaling umalis siya sa gate, lumapit ako. Perpekto ang pumpon, basa mula sa hamog, mahigpit ang mga tangkay, malambot ang mga talulot. Yumuko pa nga ako para amuyin ang mga ito. Walang amoy. Hindi tulad ng mga kupas na bulaklak, parang hindi kailanman nabuhay. Minarka ko ito sa aking logbook at bumalik kinabukasan bago sumikat ang araw. Ang mga talulot ay nakabaluktot, ang mga tangkay ay nakabaluktot sa matalim na anggulo na parang naputol sa loob at ang lumot ay kumakalat na sa mga gilid. Kaya sinubukan ko ang isang bagay. Nag-iwan ako ng sarili kong mga bulaklak, hindi gumamela, hindi sampagita, kundi isang sanga ng dao at isang sprig ng rosemary o romero, kung sa Filipino mga lumang halaman na panlaban kung naniniwala ka sa ganoong bagay. Kinabukasan, sariwa pa rin, kaya nagsimula akong magtanong ng diskret. Lumabas na si Gining Elena P. Torres ay hindi lang isang tahimik na babae sa simbahan. Siya ang komadrona ng bayan noong 60s at maagang 70s tumulong sa panganganak ng kalahati ng bayan ng San Miguel. Ngunit may ilang sanggol na hindi nakaligtas. Nangyayari siyempre, ngunit may mga bulungan na sinimulan niyang pumili kung sino ang tutulungan, na ang ilang ina ay ayaw sa kanya ngunit wala ng iba. Na may sumunod sa kanya pauwi matapos magkamali ang isa sa mga panganganak, isang bagay na sinubukan niyang ibaon. At isang araw tuluyan siyang tumigil sa pagpapaanak, sabi niya. Sapat na ang kanyang pinsala. Nang mamatay siya, sinabi nilang bukas ang kanyang Biblia sa Isaiah 14:11. Ang iyong karingalan ay ibinaba sa libingan at ang mga uod ay nakalatag sa ilalim mo at ang mga uod ang nagtatakip sa iyo. Ang kanyang asawa ang naglagay doon, hindi dumalo sa serbisyo, at ang lalaking bumisita sa kanyang libingan, hindi niya kailanman sinabi ang kanyang pangalan. Ngunit kilala ko ang isang nagluluksa na anak kapag nakakita ako. Ang huling beses na nakita ko siya, tumayo siya pagkatapos maglagay ng mga sampagita tulad ng dati, ngunit sa pagkakataong ito hindi siya umalis. Tinitigan lang niya ang lapida. Nanood ako mula sa caretaker's shed, nakasara ang mga mata sa maalikabok na salamin. May binulong siya sa ilalim ng kanyang hininga, isang pangungusap lang. Hindi mo na pwedeng ipagpatuloy ang pagkuha. Lumingon siya at umalis. Hindi na bumalik. Lumabas ako kinabukasan.
Walang bulaklak, puro lupa lang, parang walang inilagay doon. At ang lapida na basag mismo sa kanyang pangalan. Hindi na ako naghuhukay sa 9C. Hindi na nga ako dumadaan doon kung maiiwasan ko. Ngunit paminsan-minsan nakakakita ako ng maliit na tumpok ng patay na talulot sa paanan ng kanyang libingan. Walang tangkay, mga talulot lang. Parang anuman ang nasa ilalim ay iniisip pa rin na maaari itong bigyan ng kagandahan. Ngunit alam ng lupa at ang lupa ay hindi nakakalimot. Ang naglalakbay na lapida ni Isidro Lim, may ilang bagay na maaga mong natututunan sa linya ng trabahong ito. Ang mga libingan ay hindi humuhukay sa sarili, ang mga patay ay hindi bumabangon at ang mga bato ay hindi lumalakad. Ngunit tinanggap ko na ang mga patakaran ay nagbabago dito. Ito ay tagsibol ng 2011 nang una kong mapansin ang lapida, simpleng granite, bilugan ang tuktok, walang dekorasyon. Pangalan lang Isidro Lim at isang petsa 1873 hanggang 1910. Walang epitaph, walang minamahal na asawa o ama, ang matalim na lapida lang at ang mga petsa na nagtatapos sa kanyang buhay. Ang kakaiba, wala siya sa mapa. Mayroon kaming grid, alam mo bawat plot ay may numero, bawat bato ay naitala. Kapag may inilibing ito ay naitala uri ng kabaong lalim, anumang espesyal na tagubilin. Mayroon pa nga kaming mga drawing kung saan nakalagay ang bawat bato, ganyan na simula pa noong 1895. At kilala ko ang mga mapa na iyon na parang likod ng aking mga kamay. Ngunit si Isidro Lim ay wala sa alinman sa mga ito. Nakita ko ang kanyang lapida na nakatayo sa Section 3, malapit sa bakod sa pagitan ng dalawang veterano ng digmaang Espanyol-Amerikano. Napansin ko ito dahil wala ito doon noong nakaraang araw. Ako mismo ang nagmamana ng damo sa bahaging iyon tuwing Martes. Kung may nakatayong bato doon, kinailangan kong magputol sa paligid nito. Tiningnan ko ang mga record, wala. Tinanong ko ang opisina, walang bagong libing, walang tawag para sa maintenance. Ngunit nangyayari ang mga pagkakamali. Kaya minarkahan ko ito, kumuha ng litrato gamit ang aking telepono. At balak kong tanungin ang aming foreman kinabukasan. Ngunit nang bumalik ako kinabukasan, wala na ang bato. Hindi ito natumba, hindi ito inalis, wala. Ang damo kung saan ito nakatayo ay hindi man lang nagalaw. Inakala kong dahil ito sa kakulangan sa tulog, nagdoble shift kami ng linggong iyon, naghahanda para sa maraming serbisyo sa Tagsibol. Pagkatapos 3 araw pagkaraan, nakita ko takupang ulit. Section 5 naman, sa pagkakataong ito nakatago sa likod ng isang estatwa ng anghel sa ilalim ng mababang sanga ng isang puno ng mangga. Parehong bato, parehong pangalan, parehong petsa. Ngunit ngayon ay may bahagyang gasgas malapit sa base, parang may humila dito sa semento. Lumuhod ako, pinatakbo ang aking mga daliri. Sa gilid mabigat ang granite, 200, marahil 250 libra. Hindi ito isang bagay na basta mo na lang bubuhatin at ililipat para lang magsaya. Wala pa ring record, wala pa ring Isidro Lim sa anumang ledger. Wala pa ring sign ng nagulong plot sa ilalim ng bato. Pinanood ko ito sa loob ng 1 linggo, kumukuha ng mga litrato tuwing umaga. Minsan nananatili ito sa loob ng 2 araw, minsan nawawala ito sa kalagitnaan ng araw. At muling lumilitaw talampakan ang layo kinagabihan. Laging nakatayo, laging malinis. Parang hindi kailanman gumalaw. Sinabi ko sa isa sa mga kasamahan ko, si Manong Ben, isang matandang nagsimula dito noong dekada 70. Akala ko tatawanan lang niya ako. Sa halip na tahimik siya. "Nakita mo ba ang bato ni Isidro?" Tanong niya, hindi nakatingin sa akin. "Alam mo, nakita ko," sabi niya 2 beses. Una noong 88, pangalawa noong 02.
Parehong bagay. Pagkatapos ay lumilitaw nawawala, hindi tumatagal ng higit sa 1 linggo. Sino siya? Nagkibit balikat si Manong Ben. Wala akong kilala. May nagsasabing siya ay isang drifter inilibing sa labas ng lumang bakuran ng simbahan bago nila ilipat ang bakod. May nagsasabing nagtrabaho siya dito noon crew ng bakuran noong dekada 1910s, nahulog sa isang bukas na libingan, hindi na nakuha. Ang bato ay lumilitaw lang kung kailan nito gusto. Hindi ko gustong maniwala at hanggang ngayon ay ayaw ko pa rin. Ngunit kinabukasan, wala na naman ito. Sa pagkakataong ito nakita ko ito sa gitna ng lumang daanan ng karwahe na katayo lang doon na parang itinanim magdamag. Sinubukan kong ilipat ito. Gusto kong makita kung paano ito nakaupo. Ngunit nang hawakan ko ito, nanlamig ito ng husto at tuyo ang lupa sa ilalim. Walang indentation, walang bakas ng pagkakaladkad. Hindi ito kinakaladkad, hindi ito inilagay, lumitaw lang ito. Noong gabing iyon, kinuha ko muli ang mga record. Kinuha ang pinakalumang libro, ang mga nakasulat sa kamay. Sinuri ko ang bawat pangalan, bawat plot. Walang Isidro Lim. Ngunit may nakita ako isang lumang logbook ng maintenance mula Marso 1910. Nakasaad sa entry, bato inalis mula sa libingan na may markang A, lane maling lokasyon. Walang libing sa ilalim, bato itinago sa shed. Ang shed na iyon ay nasunog noong 1922. Walang nakaligtas. Buong seksyon ng sementeryo ay nasunog kasama ang 5 lapida. Isa sa mga iyon ay si Isidro Lim. Mula noon walang record ng kanyang pinagpahingahan. Walang kabaong, ang pangalan lang. At ngayon ang bato. Nakikita ko pa rin ito minsan. Bawat ilang taon lumilitaw ito sa bukang liwayway sa iba't ibang seksyon. Laging nakatayo, laging malinis. Nananatili doon sa loob ng ilang araw. Pagkatapos ay nawawala na parang hamog sa mainit na umaga. Tumigil na ako sa paglag nito, tumigil sa pagsubok na ilipat ito. At kung makita ko ito ngayon, nagtatanggal ako ng sombrero, tumango at lumalakad sa kabilang direksyon. Sapagkat anuman siya o hindi, walang libingan si Isidro Lim. Ngunit sa paano man patuloy na naghahanap ng isa ang bato, ang sipol ni Matandang Karding. Ang bawat sementeryo ay may sariling mga tunog, ang kalansing ng mga kasangkapan, ang bulong ng mga nagluluksa na pamilya, ang malayo na huni ng trapiko na nilamon ng mga puno. Ngunit sa sementeryo ng Maligaya, sa loob ng mahigit 4 na dekada, may isa pang tunog na nagmamarka sa pagtatapos ng araw, isang sipol. 3 mabagal na nota laging pareho sinundan ng 2 mabilis. At isang mahaba, mababang pagtatapos. Hindi isang himig na kailanman kong nakilala. Hindi mula sa anumang kanta o radyo. Ngunit mayroon itong ritmo, isang pattern, isang bagay na nadarama mo sa iyong mga tadyang. Kapag humahaba ang liwanag sa mga lapida at humihinto ang hangin ng tahimik. Nagaganap ito mula kay Matandang Karding. Si Matandang Karding ang tagabantay ng libingan bago ako, matagal na bago ako. Nagsimula siyang magtrabaho dito noong 1964. Maliit, payat na lalaki, laging nakabaluktot ang likod, na parang ang lupa mismo ay matagal nang nakasandal sa kanya. Suot niya ang parehong kayumangging sombrero, parehong coat na lana. Kahit sa tagsibol, sabi niya, nilalamig siya hanggang sa buto. Nagsimula akong maging apprentice sa ilalim niya noong 20 anyos ako. Noon nasa huling 60s na siya, ngunit bilog na bilog pa rin ang kanyang pagpapala kumpara sa akin. Kilala niya ang lupa na parang kilala mo ang loob ng iyong sariling kamay, bawat plot, bawat pangalan, bawat puno na nakahilig ng masyadong malayo sa kanluran. At tuwing gabi, kapag lumulubog ang araw sa likod ng lumang puno ng balete sa dulong bakod,
Sisipol siya ng himig na iyon. Walang salita, walang kanta, tanging ang parehong 5 nota na lumulutang sa mga libingan malambot na parang alikabok sa marmol. Tinanong ko siya minsan tungkol doon. Nagpupuno kami ng double plot pagkatapos ng pagkatunaw ng niyebe sa taglamig manhid ang mga kamay, lumulubog ang mga bota sa putik. Ano? Yang kanta, Mang Carding. Huminto siya dumura sa lupa. Hindi yang kanta. Kung gayon, ano yan? Tumingin siya sa mga row ng libingan, ang kanyang mukha ay seryoso ngunit kalmado. Isang tawag, sa wakas ay sabi niya, para sa kung ano. Para sa isang bagay na nawala, sa wakas ay sabi niya, isang bagay na nakikinig. Sumipol siya noon din parehong nota malambot. At nang gawin niya iyon ang mga uwak na nakadapo sa lumang puno ng akasya, ay sabay-sabay na lumingon. Namatay siya noong 2007. Nahulog pagkatapos lang ilok ang shed ng kagamitan. Nakita nila siyang nakadapa, nakabaluktot ang mga kamay, madumi pa rin ang bota. Hindi siya nagkasakit, walang babala, tapos na lang. Inilibing namin siya sa Tagaytay, Plot 17, sulok malapit sa batong bench na gusto niyang upuan sa tanghalian. Ako mismo ang naglagay ng marker ni Linis ang bawat letra. Ang kanyang sombrero ay nakasabit pa rin sa kawit sa loob ng shed. Kinagabihan pagkatapos namin siyang ilibing, nagtagal ako. Hindi ko masabi kung bakit. Siguro gusto ko lang umupo kung saan siya dati. Siguro akala ko ay naroon pa rin siya kahit papaano. Iyon ang narinig ko, 3 mabagal na nota, 2 mabilis, isang mahaba, malambot halos wala ngunit malinaw na parang kampana sa simbahan. Tumayo ako, umikot. Walang laman ang sementeryo. Kalmado ang hangin. Malapit nang lumubog ang araw. Ngunit patuloy ang sipol, parehong himig, parehong bilis, parehong direksyon sa Tagaytay mula sa kanyang libingan. Hindi ako gumalaw. Tumayo lang ako doon, nakinig hanggang sa huminto. Tumagal ng mga 20 segundo. Walang eko, walang ibon. Kinabukasan ng gabi, parehong bagay. At sa sumunod na gabi, laging sa takip silim, laging mula sa Tagaytay. Lumipas na ang 7 taon at tuwing gabi habang humahaba ang liwanag sa mga lapida at humihinto ang hangin, dumarating ang sipol na iyon. Malambot, pagod, matiyaga. Hindi na ako nagtataka kung ano ito. May nagsasabing hangin lang sa bakod. May nagsasabing nasa isip ko lang. Ngunit mas alam ko, si matandang Carding ito, tumatawag pa rin, naghihintay pa rin, nakikinig pa rin. At isang araw kapag ako ay lumisan sa parehong paraan, madumi ang bota, nakabaluktot ang mga kamay. Inaakala ko na ang tawag na iyon ay para sa akin. At marahil lang sasagutin ko.